top 5 ko sa Miss Universe Philippine confirmed candidates. Sa confirm lang to ha. Walang kinalaman dito yung mga returnees daw. Di muna na hindi pa confirmed. Sa confirmed lang tayo ang usapan natin. Ito na ang top 5 ko. And hello, Cruellas! Mabuhay! This is Agig Salortega and welcome back to my YouTube channel! Hello! Kamusta po ang lahat? Good morning, good afternoon, good evening, ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. At thank you nga so much sa mga nanonood sa mga lives ko every day. Thank you talaga sa inyo ng bonggang-bongga. At ngayon, sana suportahan naman ninyo ang aking mga vlogs. At ngayon maglalabas nga ako ng aking first ever prediction dito sa Confirm sa Miss Universe Philippines 2025. Doon tayo sa Confirm ng bonggang-bongga para hindi tayo mapapa-imbornal kung umatras ang mga nagpapahagi. Siyempre, lagi ninyo akong tinatanong kung sino yung top 5 ko, kung pasok ba si ganire, kung pasok ba si ganito, kung pasok ba si ganite, pasok ba si ganyan. So, ito na. Naglalabas na ako ng aking top 5 para masaya. Number 5, siyempre, B. Bago ako maglabas ng aking top 5, ito muna yung bases ko. Nakita naman natin sa previous 2 edition ng JK and Ira, mahilig sila sa matatangkal. So sa mga ko na to, sa mga top 5 ko na to, wag na kayo mag-expect ng mga pandak. Yes. Yes, wag na kayong mag-expect ng mga pandak. Syempre, hinahanap natin yung prototype na gusto ng Miss Universe. Yung gusto ba ni Halu the Universe at saka ni Raul Barucha. Ng bonggang-bongga. Pattern natin yung standards sa hinahanap ng Miss International at saka hinahanap ng ni Trump at saka hinahanap ni IMG era. Si Halu the Universe ang ating bagong may-ari ngayon ng Miss Universe. So, yung gusto niya, yung sundan natin ng bonggang-bongga. So, ito nga, nakabuo na ako ng aking top 5. Number 5 sa aking listahan, Miss Universe Philippines, Mandaue, Stephanie. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung apelyido niya, hayaan mo na. Pero, tangkad, beautiful, may laban. Yun yung mga hinahanap natin. Hinahanapan ko lang talaga siya sa national pageant niya ng kabog na performance na lumalaban at porsigidong Miss Universe Mandaue 2025. Sana ipakita niya yun sa atin para ipaglaban naman. Sayang naman yung height at saka sayang naman yung beauty. Ano na, Stephanie, lalaban pa ba? Diba? Kaya nilagay ko siya sa aking number 5 kasi may tiwala ako sa kanya. At naniniwala ako sa height niya at saka sa beauty na meron siya. Number 4. Diba? Sumasakit na yung tiyan ko kasi tumutunog na. Sabi niya, kumain ka na. Charot lang. Charot lang. Ayun, number 4 sa aking listahan. Miss Universe Philippines. Baguio. Gwendolyn Soriano. To be fair, dito sa mga selection ko na to, siyang pinakamaliit, 5'8". So, si Miss Gwendolyn Soriano, pero ang ganda naman ng lola mo. Kakaiba, may maamong mukha siya na pang Miss International, but pag inayusan siya ng fierce, pag inayusan siya ng ganito, kaya niyang habulin. Pag inayusan niya na pang Miss Universe din. Pag pinangayusan siya ng bonggang-bongga at pangabog, ganun din yung ayos niya. Kung baga, unyango, bagay yung kanyang face. Kung baga, maiko-consider din niya natin. Pero, nagbumukha siyang, ano ba tawag dito? Sa performance niya kasi sa Baguio, giving naman. Pero parang ang liit-liit niya tingnan sa stage. I don't know lang talaga. So, camera angle lang yun. Pero, matangkad naman si ate girl, si Miss Gwendolyn Soriano. So, i-consider ko siya. More training lang talaga siguro dito sa batang ito para kumabog siya ng bonggang-bongga, knowing her face. Baga, maraming magagawa. Kung ganun kalasing kagandang babae, maraming magagawa. Pwede kang i-fierce, pwede kang lambutan, pwede nga kahit sa pageant dyan, pwede siya si Miss Gwendolyn Soriano kasi nga yung pretty face niya ang nagdadala sa kanya.
That's why siya yung isa sa akin na consider ko at number 4 sa aking listahan. Number 3 sa aking listahan. Sino kaya? Kumbaga, number 3 sa aking listahan, pwede na to eh. Pwede na talagang ipadala. Miss Universe Philippines, kakapanalo na nung isang gabi. Pampanga. Ganda. Tangkad. May utak. May galaw. Kumbaga, merong ibibigay. Kumbaga, kung bukas ang pageant, ready. Yung katawan niya ready. Yung forma niya ready. Gusto ko yung shoulder niya. Talagang nakakatangkad, nakaka-empower. Mga ganun, yung mga shoulder niya. Ang ganda tingnan. Yung hindi lawlaw. Yung iba kasing beauty queen, kahit matangkad, lawlaw yung shoulders. Ayoko nang magbanggit kung sino yung matatangkad na lawlaw yung shoulder. Yung parang shoulder ko, yung kaganon. Yung kanya nakaganon talaga, oh. As in, tindig, beauty queen, amazing, talaga perfect. Kung baga sabi nga ni Michael Florendo, yung shoulder nito ni Krisa Eco, ay talagang pwede nang ilaban bukas na agad-agad. Ganon. At saka, naanuhan, siya ang nakikita kong medyo fierce na Kylie Versosa version. O, di ba? Kasi si Kylie Versosa, very feminine kasi yung look niya, tapos very Barbihan. Siya yung fierce Kylie Versosa version na mas matangkad, o diba, na mas kabog, na yung galawan baga, hindi na kailangan masyadong turuan ng kung paano umawra sa stage. Siguro turuan na lang kung ano yung routine ng pasarela sa stage, pero yung galawan at kung paano i-handle yung sarili sa stage, kayang-kaya niya na. Ang ganda. Number 3 sa aking listahan, Krisa Eco ng Pampanga. Dito naman tayo sa aking number 2. Hindi niyo yung inaakala to number 2 ko to, pero ang lakas ng dating niya sa akin. I don't know sa inyo hindi naman siguro, pero ang lakas niya talaga sa akin. Miss Universe Cebu City. Gabby Carballo. Meron kasi sa lahat. Height, beauty. So, kung yung iba hindi nagaganda sa kanya masyado, pero para sa akin, maganda siya. Oriental yung beauty niya, talagang Asian. Bukod doon ay matalino. Bukod doon ay ang ganda ng credential. Bukod pa doon ay magaling magdala sa stage. Tapos alam mo yun, yung sophisticated yung dating. Kumbaga, mapapansin mo talaga siya. Kasi hindi siya nagbe-blend. Yung beauty niya, hindi nagbe-blend doon sa mga ibang mga girls na nagjojosahan yung mukha. Kumbaga, mapapansin mo talaga siya pag hinalo siya sa mga mistisa. Kasi nga, siya lang yung kakaiba. So, may ganun siyang vibe si Gabby Carballo. Bukod doon sa maganda na yung credential niya talaga. The credential alone is speaking talaga. Tapos matangkad pa siya. Depende na lang sa styling kung anong gagawin niya sa Miss Universe Philippines. Pero nararamdaman ko talaga, isiselyo niya talaga ng bonggang-bongga ang kanyang pwesto. Parang tumatop 5. Babalik sa top 5 ang Cebu for today's video. Parang ganon yung kaya niyang i-offer sa Miss Universe Philippines. Kaya I'm so excited din na naman talaga dito kay Miss Gabby Carballo. Kaya nilagay ko siya sa aking number 2. And I know na mukhang malakas ngayon yung mga Bisaya. Si Mandawi, si Cebu. Tingnan natin, 'di ba? So, Team Bisaya tayo. Team Bisaya, nakakaloka. Kaya nilagay ko sa number 2 ko si Gabby Carballo. Aminin nyo, sa lahat ng mga contestant kayo, siya ang pinaka-brainy. Aminin nyo yan. So, papasok na tayo sa aking number 1. Number 1 ko, makikitaan mo naman kasi ng mga potential talaga. Kahit na hindi siya perfect doon sa hinahanap natin na pinakamagaling, pinakamaganda, dito sa top 5 ko, ang maganda na sasabihin ko talaga, I think it's gonna be Gwendolyn Soriano. Yung pinakamaganda ha. Pero i-consider ko sa pinakamatalino ay itong si Gabby Carballo. Pero pinakabongga ang pasarela, I think i-consider ko na maayos at pino ang pasarela ni Krisa Eco ng bongga. But, ni number 1 ko ito kasi parang perfect, parang whole package kaya niya. Hindi siya nangunguna sa bawat aspeto, pero siya ang nangunguna overall, ganon. Number 1, Eloy sa Haod ng Laguna. Iba
Hindi, sabi ko nga, hindi siya perfect. Hindi siya yung pinakamaganda, hindi siya yung pinakamatalino, hindi siya yung pinakamagaling sa pasarela, hindi siya yung ano ba tawag doon? Hindi siya yung may pinakamalakas ang dating sa stage. But, sabi ko sa inyo, lalamunin ko yun ng buong buo to kung siya nandun sa stage. Ng bonggong-bongga. Sabihin ko man na marami siyang pwedeng i-train. Hindi siya perfect. Sabi ko nga, hindi siya perfect. Pero siya yung naiisip ko na JK and Ira to. Siya yung maiisip mo na, kayang kumabugto internationally. Siya yung maiisip mo na kayang humampas ng balakang to internationally ng bonggang-bongga. Wish ko sana kasing ganda niya kasing ganda siya ni Gwendolyn, o di ba? Yung effortless lang, ganon. Kasing ganda yung libilinis yung pasarela niya at saka yung tone ang pagka-body niya kagaya ni Miss Krisa Ico, o kaya kasing talino siya ni Gabby Carballo, o kaya kasing lakas ng dating niya si Stephanie ng Mandawi, pero hindi kahit na wala sa kanya yung mga level na yun, siya pa rin yung nangunguna sa akin. I don't know. Sa pagsusubaybay ko lang sa mga beauty queen, meron talaga, siyang may pinakamalakas na potential na manalo sa competition. Batingnan pa rin natin sa mga susunod na mga laban at saka sa mga susunod na makakalaban at saka kung magsama-sama na sila, kung magsishine ba yung beauty na meron siya. Titingnan pa natin yan. Kasi, syempre, nagbe-base pa lang tayo doon sa mga local performance nila. O, diba? So, doon pa lang tayo. So, abangan natin yan. Kasi, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na mga linggo, maglalabasan na talaga kung sino yung mga confirm. So far, Eloisa Huod sa aking number 1. Let's see na lang kung sino pa ang ma-confirm at sino pa ang makoronahan sa mga local pageant, kung kaya nga bang kabugin yung meron ang aking top 5 na to so far. Sa lahat ng hindi nakapasok dito, may pag-asa pa naman kayo. Marami kayong marami kayong chance at may chance kayo, 'di ba? Makitaan ko lang kayo ng mga performances sa Miss Universe Philippines na bongga at saka pang Miss Universe ang galawan. Hindi ako magdadalawang iisip na iangat pa kayo over dito sa 5. But so far for me, sa this January, etong 5. Kasi sa January 31 pa naman yung coronation ng Bohol, Quezon City at Pasig. Malay mo, di ba? May kumabog doon. But so far, this January, ito talagang 5 for sure ang kakabog at tatatak sa Miss Universe Philippines 2025. Puksaan na. Di ba? Puksaan edition. There you go, guys. Maraming salamat. Comment down below lang kayo ng bonggang-bongga dyan kung ano ang inyong violent reaction and views and opinions sa aking top 5 na ito sa aking January prediction. Maraming salamat. This has been Gaysel Ortega. Mama, paalam.